Good morning po. Welcome to Kapihan with the Lord. Ako po, Tsaa. Yeah. Um, ang pag-aaralan ng pag-usapan po natin today is some of the characters o mga tao sa Biblia na nagwo-worried and upset. Mga taong nangangamba tapos dismayado. So, naisip ko po ang napag-aralan natin to kasi there's a lot of times that we worried a lot as being human. Pero learn from these people na makita natin na kahit na pala ganitong kalapit sila sa Lord, nagwo-worry pa rin pala sila. So, it's a good thing and we can reflect on this. Tapos, matutuhan din natin kung paano i-overcome yung worried and ang pagiging dismayado natin. So, bago tayo magsimula, let us pray. Diyos na makapangyarihan sa lahat, gobernador ng sanlibutan, a governor of the universe, the one who controls everything. At hanggang ngayon, gumagawa ka pa rin sa buhay namin. Nais kong lumapit sa iyo at magpasiyasat. Patawarin niyo po ako at siyasatin niyo po ako mula ulo hanggang paa, lahat ng bagay na hindi nakakapagpalugod sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin niyo po ako. At maging sa oras na ito, Lord, hiling at dalangin ko, Panginoon, na kung ano man po yung aming pag-aaral, Lord, itimuhin mo sa aming mga puso, maisa pamuhay namin, at matutuhan namin na ikaw lang ang aming asahan sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Nawa, Lord, gawin mo lang ako instrumento, Panginoon, at lahat ng lumalabas sa aking bibig, Lord, ay nanggagaling lamang sa iyong salita, Panginoon. Salamat po sa lahat ng kapurihan, kalutian, ng pangalan ni Jesus. Amen. Amen. When we say, I'm worried and upset, nice kung makibasa tayo sa, meron tayong 4 na verses. Parang i-elaborate natin yung 4 na verses na yon. Tapos, pag-uusapan natin sila isa-isa. So, sa Psalm 13:2, ito yung sinabi ni David. How long must I wrestle with my thought and every day have sorrow in my heart? Hanggang kailan siya makikipag-wrestle o makikipagbuno sa kanyang kaisipan at araw-araw namimigati ang kanyang puso. At sa Psalm 31:10, my life is consumed by anguish and my years by groaning. Puro yung kapaghatian yung kanyang binabanggit dito. At sabi din sa Psalm 31:10 yon. At sa Psalm 116:3, the cord of death entangled me. The cord of death entangled me. The anguish of the grave came upon me. I was overcome by trouble and sorrow. Na-overcome siya ng mga trouble and sorrow. Mabigat, no? Parang entangle, nakatali. Nakatali siya. Yung bang parang bigla ka lang natali na hindi ka makawala. Cord of death. Ganun kabigat yung pakiramdam ni Haring David. Tapos meron naman dito sa Luke 10:41, story naman ito ni Martha. Sabi ng ating Panginoon kay Martha, 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 the Lord answer, you are worried and upset about many things. So, from heavy to light, pag-uusapan natin yan. Bago tayo magsimula, bago natin tingnan isa-isahin yung usapin na yan, tingnan muna natin si King David as a man. David was called a man after my own heart. Sa 1 Samuel 13:4, sinabi ni Prophet Samuel kay yung isang hari, but now your kingdom will not endure. Sabi niya kay Saul, yung si Haring Saul, the Lord has sought out a man after his own heart. Sabi niya sa 1 Samuel 13:14, chapter 13 verse 14. Sinabi din ito sa Acts 13:22. After removing Saul, he made David king. He testified concerning him
I have found son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything that I ask him to do. Parang ang tindi nung nung title ni yung title ni King David, a man after my own heart. Siguro pagka nabanggit ng isang politiko sa iyan, halimbawa si President Duterte, sinabi ito si Chris, malapit sa puso ko yan, after my own heart, nakadikit yan sa aking puso. So ibig sabihin, lagi siyang nakabantay. Kumbaga sa pinakaliteral na salita, mahal na mahal ko ang taong yan. Mahal na mahal ng Diyos ang taong yan. Ano pa yung kung sa mga tao marinig mo yun, parang alam mo ba yung pag sinabing mahal na mahal ko, puproteksyonan ko yan eh. Gagabayan ko yan, babantayan ko yan. Ganun yung lalim nung depth nung word na yon. A man after my own heart. Isipin mo, isang creator sabihin sa isang tao, ayan, nandito yan sa aking puso. Kumbaga sa'yo lang ako nakatingin. Parang ganun yung ibig sabihin. But this is what David said on these chapters. In Psalm 13:2, how long must I wrestle with my thought, and every day sorrow in my heart. Sa background kasi ng storyang ito, ito yung panahon na nag-rebel si Absalom. Si Absalom kasi yung kanyang third son kay Maaka, na daughter of Tamai, na king of Geshur, yung isa sa mga asawa ni King David. So siya kasi at that time, ang dami nakakita sa kanya. Siya kasi yung pinaka-handsome in the kingdom, ang ganda ng pangangatawan. Kumbaga sabi ng mga ibang tao, uy, pwede itong maging hari kasi maganda ang pangangatawan. Siguro natatandaan nyo nung panahon ni Saul, nung namimili sila ng hari, humanap sila ng matipuno, magandang tikas, gwapo, kakaiba ang kulay ng balat, at pinili nga nila si Saul. Pero sabi nga nung panahon na yon, iba ang pipiliin ko. Ang pipiliin ko yung pinakamababa, yung nag-aalaga lang ng tupa. At yung tao na yon ay pipiliin ko bilang maging man after my own heart. At yun nga ay si King David. But there were times na nakaranas ng worry and upset si King David. Yung time na yon, nag-rebel sa kanya yung anak niya na si Absalom. At ganun kabigat yung kanyang damdamin, ganun kabigat yung kanyang nasabi na napakatindi. Even sa Psalm 116:3, the cord of death entangled me, and the anguish of the grave came upon me. Parang malapit na siyang patayin. Hindi lang siya mamamatay papatayin siya. Anong ba yung worry ng parang may taong papatay sa'yo? Parang di pa parang sobrang nakakapangamba at nakakadismaya. Ang sakit ba? Sarili pa niyang anak. So ganun kabigat yung nararamdaman. Question ko, pabalik sa inyo. Ito yung sitwasyon ni David eh. Yung sitwasyon naman ngayon, what are you worried about? Are you worried about losing job? Are you worried about what to eat? Are you worried about the future? Ano yung pinangangambahan mo sa araw na to? Has your worrying ever helped you to improve your situation? Pag ba nangamba ka, na-improve ba yung sitwasyon mo? Nagbago ba? Meron bang kakaiba na nangyari? Uy, nag-worry ako, gumanda yung trabaho ko. Nag-worry ako, dumami yung pera ko. Marami kong investment. Ano pa? Nag-worry ako, sumarap yung pagkain. Dumami yung pagkain. Worrying cannot change things. It can make it worse. At what effect worries already had on you? Ito pang masakit. According sa pag-aaral, ang pag-worry nakakapagbigay pa ng sakit sa tao. Sleepless night, sumasakit ang ulo mo,
Lagi pang mainit ang ulo mo. Why? Because you worried. Sa akin, ang masasabi ko dyan, sa sitwasyon din namin ngayon, marami rin kaming kinakaharap kasi as of now, I think siguro yung iba sa inyo baka alam na 50% of our salary were deducted kasi nga dahil dahil kami yung unang-una naapektuhan ng COVID. So nung last March, 25% of my salary was deducted. March to June. Ngayon nag-announce yung company July to September 50% naman. Ang masakit pa, just last 2 weeks ago, nagtanggalan. Akala ko nga isa ako sa contender na matatanggal. As of now, sabi nila meron pa raw second wave. Noong time na yon, hindi ako ipokrito para sabihin sa inyo na hindi ako nangamba. Because I'm a father. At alam ko yung responsibility ko na in case sabi ko, paano pag umuwi ako ng Pilipinas? Magta-tricycle ako, magmuntrata ulit ako sa pagpipintura. So far, I just got broke from some investment na failure sa investment na nagre-recover pa lang ako. Nakakala ko this year I was on recovery pero bumagsak yung ito nga nangyari nga yung COVID kasi ito sana yung plan namin na pinagpe-pray namin na makapagpagawa kami ng apartment. Pero due to the cut of salary, halos nagpapanapanama na lang yung aming budgeting. So nagre-reduce na rin kami ng budget ni Star. So nung time na yan, I was really worrying. But then I start praying a lot. I said, Lord, hindi ko na to control eh. This is yours. Sa'yo na ito. Na yung bagay na bukas, hindi atin yun eh. Ang meron lang tayo ngayon. That's why it's called the present. Ito yung araw na to. Ito lang yung meron tayo. This is the present. Ito yung pwede natin gawin. Pero yung bukas, wag na nating yan. Wag na nating pangambahan yan. Kasi bakit? Hayaan natin yung nag-create ng bukas ang mangamba para sa atin. Sabi nga sa response ng mga tao noon, ganito. In Jeremiah, ito yung ni Joshua 8:1. Then the Lord said to Joshua, do not be afraid, do not be discouraged. Ito yung story na about Ai, yung sabi nung, di ba natalo nila yung Jericho, yung wall of Jericho, inikutan lang nila, nagiba yung wall of Jericho. Kapag pumunta ka naman sa kaharian ng Ai, tingnan spot nyo, hindi na kailangan kasi konti lang ang mga tao doon. Konti lang ang mga warrior nila, mga lalaki nila. So magpadala ka na lang ng 2,000 to 3,000 soldier. Pero natalo sila, 65 ang namatay sa kanila, tapos tumakbo pa sila. Bakit? Because of Achan sin. Yung isang nagkuha ng mga rebulto, ng mga ginto, gano'n. At dahil doon, natalo sila ng Ai, kahit na mas marami silang puwersa. So, nung nag-pray si Joshua, sabi niya, Lord, patawarin niyo po kami. Nag-response ang ating Panginoon. Ang sabi niya, huwag kang matakot at huwag kang ma-discourage. Pumunta ka sa Ai sapagkat masasakop niyo na yung lugar at ang hari ng Ai, yung lugar na yon, ng time na yon. Sa Jeremiah 31:30 naman, I will turn their mourning into gladness. I will give them comfort and joy of sorrow. Yung mourning mo, ita-turn yan into gladness. At bibigyan ka ng comfort sa iyong mga kapighatian. Tapos sa Matthew 6:34, alam naman natin to, therefore do not worry about tomorrow. Hayaan mo na yan kay Lord. Pag bagay na hindi natin control, hayaan mo na yan si Lord. Kaya sabi ko nga nung time na yon, actually halos hindi ako makausap ni Star na yun buong maghapon eh. Kasi nga malalim ako mag-isip, yun ang reality. Pero at that time, kahit ganon, I giving it to the Lord. Hindi man ako nagsasalita, ay sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Nung time na yan, I was so confident kung mawawalan ako ng trabaho, I know I will push through. I know I will survive kasi kasama ko ang Diyos. Sabi ko nga, kung hindi man ganun karangya,
pero mabubuhay. At okay, magiging okay kami. Hindi kami ganun magugutom. Kumbaga magiging ayos kami. Kaya sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. So far naman, mabuti ang Diyos, hindi ako natanggal. Hindi ko alam kung mag-stay pa. Pero ano pa man yan, I do believe God will provide. At sabi nga, do not be afraid about tomorrow. At sa mga kasunod doon, what you will eat, what you will drink, what you will dress. At may mas matitindi pa nga, di ba, na paliwanag ang ating Panginoon tungkol doon. Sa Philippians 4:6, do not be anxious about everything, but everything in prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Lahat yan ibigay natin kay Lord. Lahat yan ipag-pray natin. Mataimtim na panalangin ang kasagutan sa lahat ng ating mga sorrow. Pero syempre, hindi ko naman dinidisregard na manalangin ka, then do nothing. Do your best. And God will do the rest. Ibigay mo sa Kanya yung bagay na hindi mo kayang kontrolin. Pero kung kaya mong gawin, gawin mo, syempre. Kung makakahanap ka ng ibang paraan para kumita ka, para mag-survive kayo, do it. Sell online, do the tradings, do something else na hindi nasasayang yung panahon mo. Do something else na magiging profitable para sa iyo at para sa pamilya mo. Do something else na pwede mong maging fallback. So I was talking about more on the people who lost their jobs. Ang dami kasing nawalan ng trabaho ngayon. At sa mga tao na nalugi sa ibang mga business. Obviously, makaka-recover kayo. All you have to do is trust in the Lord. Meron pa palang isa, si Martha. Sa Luke 10:41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about everything. Ito yung meron silang gawain sa loob ng bahay ni Martha at ni Mary, yung kanyang kapatid. Ngayon iniwan siya ni Mary, tapos umupo lang si Mary doon sa harapan ng ating Panginoon. Tapos sabi niya, ang dami kong ginagawa, sobrang dami kong ginagawa, nag-aasikaso ko, nagpapakain, siyempre maraming tao, kasi inopen nila yung bahay nila. Kaya nakiusap siya sa Lord, Lord, baka naman pwedeng patulungin mo si Mary, kasi iniwan niya ako ako na lang ang gumagawa ng lahat. Pero ang sabi ni Lord, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Masyado ka nangangamba. Baka naman masyado kang gigil. Kailangan mo lang mag-rest. Kailangan mo lang mag-rest sa ating Panginoon. Tulad ng ginawa ni Mary. He stopped and look unto the Lord and rest unto the Lord. Anong ginagawa ni Mary? He was looking unto the Lord. He was talking to God. He was listening to God. Baka may pinapakinig sa iyo ang ating Panginoon. Baka may pinapakinig sa akin ang ating Panginoon. So at that time, I was given a comfort by the Lord, by the Holy Spirit. Isa lang ang lagi kong that the Lord is my shepherd. I shall not want. Kung darating ang worries, the Lord is my shepherd. I shall not want. Kung mawalan ako ng trabaho, the Lord is my shepherd. I shall not want. Kung umuwi ako ng Pilipinas, I might be in pain physically. The Lord is my shepherd. I shall not want. Yung buong trust natin, ibigay natin sa Lord. And He will turn mourning into gladness. So, alalahanin din natin yung mga bagay na ginawa na sa atin Lord noon pa. What are the previous experiences that you had with the Lord setting you free once you have laid your cares on His feet? Siguro hindi lang naman ngayon yung pagsubok, di ba? Dahil may COVID, marami na tayo mga nararanasang pagsubok. At yung iba, madalas nga sinusubok o madalas na napapalo, kaya akala nila sinusubok. So, alalahanin natin kung paano kumilos ang Diyos doon sa sitwasyon na yon para ma-comfort ka
na kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, papalayain ka rin niya. O ibig sabihin, sasamahan ka rin niya sa sitwasyon mo ngayon. So, isa lang yung keyword na iiwan ko sa inyo dito. Just give it all to the Lord. Kung ano man yung worries mo for tomorrow, live the day and give tomorrow to the Lord. Kung ano man yung kakaharapin mo para bukas, give it to the Lord. Siya ang bahala. Kasi siya na nandun eh. Siya nga ang nag-create ng time eh. Siya yung endless God. Kasi siya yung nag-create ng time. Kaya wala siyang oras. At huwag kayong mag-alala. Sabi nga sa Jeremiah 33:3, "Come unto me, and I will answer you, and show you great and unsearchable things you do not even know." Baka yung hinihingi mo sa Lord ganito lang, pero ang ibibigay sa ni Lord 10 times o 10-fold pa doon sa hinihingi mo. Because you trust in Him. So, yun lang po mga kapatid. At nais ko pong ipanalangin ng bawat isa. Tayo po'y magsipikit. Diyos na makapangyarihan sa lahat mo na nangangamba ngayon, sa lahat po ng dismayado ngayon, sa nangyayaring sitwasyon sa aming mga buhay, sino man po sila, Lord, give them the comfort and give them the assurance, Lord, that you will never leave us, never ever forsake us. Sinabi mo yan sa iyong salita, Lord. At naniniwala ko, Panginoon, na mananatili at Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Na patuloy mo kaming sasamahan, hindi mo kami iiwan, at hindi mo kami pababayaan. Sabi mo, Lord, the enemy comes to kill and to destroy, but you come that we may have life and have it in abundant, Panginoon. Kasama ka namin yan, Lord. Ang pangako mong abundant, Panginoon, ay pangahawakan namin. There is a better future ahead of us. A future that you made for us. Thank you po. Sa iyo lahat ng kapurihan, kalwatian. Tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bye-bye.